Shout out sa mga agencying nag-hire ng trabahong kasambahay sa bansang Middle East. Bago nyo naman papirmahin ng kontrata, ang aplikante nyo, ipaliwanag nyo muna kung ano yung mga totoong nangyayari sa kanila. Napakadaming refuse to work ngayon. Ang sinasabi nyo lang magtiis, tapusin ng 3 months, tsaka magpabalik sa agency. Guys, sa totoo lang, wala nang hinto. Ang mga OFW distress ngayon nagrereklamo, wala daw nasunod sa kontrata nila. Kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo guys, dun sa mga vlogs ko, wala talagang nasusunod. May nasusunod man, iilan lang. Kaya dapat tanungin nyo sa inyong mga agency kung ano dapat ang magiging trabaho nyo. Kung i-go nyo ba yung applications nyo or i-cancel nyo. Hindi naman pwedeng pag may visa na kayo, may kontrata na kayo, tsaka nyo siya i-cancel. Hindi tama yun kasi magbayad talaga kayo. Sa mga agent naman, ang ginagawa nila para magkapera na tinatakot ang kanilang mga aplikante na pag kinancel nila ang kanilang applications, magbabayad sila ng malaki. Mas mahihirapan po kayo pag may nangyari kay OFW pagdating sa bansang pagtatrabaho niya at ayaw niya ang kanyang trabaho. Dapat ipaliwanag niyo muna kung anong klaseng trabaho ang gagawin niya at kung anong klaseng amo ang mararanasan nila yung mga pag-uugali. Huwag niyo pong bulahin ang mga aplikante niyo para magkapera kayo. Kasi kayo din ang mahirapan. Kayo ang irereklamo namin. Dahil kayo ang nag-hire kay aplikante, kayo ang nagpaalis, kayo ang nag-ayos ng mga dokumento nila, kayo ang nagbigay ng kanilang mga employer. Hindi yan sila basta-basta alis kung napaliwanagang maigi kung anong magiging trabaho nila, kung anong klaseng amo ang pagsisilbihan nila. Hindi yung pagdating sa abroad, pagdating sa kanilang mga employer, kung nagrereklamo sa inyo, ang sinasabi nyo, nag-iinarte. Hindi ako bias o hindi kami bias na mga advocate. Nakikita po namin yan sa araw-araw na humihingi ng tulong ang inyong mga deployed worker. Hindi po sila lalapit sa amin kung binibigyan nyo sila ng atensyon. Hindi po yan lalapit sa amin kung minomonitor nyo sila kung ano ang totoong kalagayan nila. Huwag nyo rin pong sabihin na kung hindi dahil sa agency nyo, hindi makakapagtrabaho si kasambahay. Kung hindi po kayo mag-hire, hindi po lalapit ang aplikante sa inyo. Patas lang po kayo. Nagkapera kayo, binigyan nyo ng trabaho si kasambahay. So, kailangan, responsibilidad nyong i-monitor ang inyong mga deployed worker. Kayo ang nakakilala kung anong klaseng employer ang ibibigay nyo sa inyong aplikante. Sa pagpirma pa lang dapat ng kanilang mga kontrata, sabihin nyo na yung mga pwede nilang maranasan para may time pa silang mag-back out hanggat nasa Pilipinas sila. Hindi yung pagdating sa Middle East, pagdating sa bansang Kuwait, Saudi Arabia, ilang buwan pa lang sila, ilang araw or ilang linggo humihingi na ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Ang sinasabi namin, mag-report kayo sa inyong agency kasi under pa lang sila ng probation period. Sinasabi nyo magtiis, tapusin ng 3 months at magpabalik sa agency. Pag nag-refuse to work naman si OFW dahil hindi niya makayanan ang kanyang trabaho or pinapagawa ng kanyang amo, kasi nasabi nyo, bayaran niya lahat yung mga nagastos ng kanyang employer. Di ba si employer nagbayad sa agency? Pag nag-refuse to work si OFW dahil hindi niya makayanan yung kanyang trabaho, walang nasunod sa kontrata niya, kahit yung mga personal things niya, personal needs, siya ang bumibili, delay yung sweldo, yung pagkain niya, isang beses lang sa isang araw. So, nagre-refuse to work sila. So, nagpapabalik sa agency. Itong agency naman nagagalit. Sabihin nyo yung katotohanan para maiwasan yung mga ganitong refuse to work. Maiwasan din or mabawasan yung mga nag-a-apply bilang kasambahay. Kasi sila ang madalas na tratuhin na parang hayop. Sila yung madalas na lokohin kahit sa sweldo nila. Meron pang lumapit sa amin nagreklamo yung sweldo niya, hindi niya nahawakan. Yung sweldo niya, pinapadala agad sa kanyang pamilya pero kulang-kulang. So, maraming OFW na kasambahay guys na nalaloko ng kanilang mga employer. So, yung isang kababayan natin guys na nakakulong ngayon, 8 taon na siya nagsisilbi sa kanyang amo. Kahit isang beses hindi pa siya nakapagbakasyon. Parang pinagbintangan lang siya kasi meron siyang alagang bata. Nakita daw na kung ano-anong pinakain sa bata. Sa totoo lang guys, pagdating dyan sa Saudi Arabia, wala tayong karapatan. O may karapatan tayong magreklamo, hanggang reklamo lang. Pero hindi tayo nakasiguro na mananalo tayo. Pag pinagbintangan ka lang, agad-agad kang makukulong. Nag-refuse to work ka, pwede ka rin ipakulong. Manalo ka man sa kaso, hindi ka binayaran ni amo or terminate ka, mananalo ka nga pero hindi ka rin babayaran. Pag nagreklamo ka at hindi binigay yung end of service mo, makakapagreklamo ka, makakapag-hearing kayo. Pero may time.
na hindi mo makukuha yung pera mo. Nanalo ka nga sa kaso, pero wala sa'yo yung pera, hindi ibibigay. Ang reason nila, nagsara ang kumpanya, walang pera ang inyong employer. So, hindi nangingibabaw ang batas ng mga OFW sa bansang Middle East. Kung wala tayong kakampi at tumatayo talaga na nagtatanggol sa ating mga OFW, hindi naman nila pwedeng i-voice out kasi yung mga nangyayari sa kanila kasi bawal yun sa law ng Saudi Arabia. Kaya sikreto lang silang nagme-message sa akin. Sinasabi nila kung ano yung mga katotohanan, yung mga nararanasan nila. Kasi hanggat hawak sila or nasa poder sila ng kanilang mga employer, hindi yan pwedeng i-post sa social media. Kasi bawal, makakasuhan sila. Pinaregister ko si OFW Heart of Asia sa BIR para magkaroon ng sariling security registration para sa inyo mga OFW na inaabuso ng kanilang mga employer. Hanggat maraming OFW na inaabuso, hanggat maraming employer na manloloko at mga agency na abusado, nandito lang po kami. Nandito po si OFW at Asia. Buong grupo pong tutulong sa inyo sa abot po ng aming makakaya.